Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay itong pahayag ng Vice President. Sinagot niya po mga tambay paratang po na sinasabi po ni Yusek ng PCO ng Yusek Secretary po na si Claire Castro, si Yusek, na ang pinanggagalingan daw po ng fake news at fake news ay ang Vice President Sara Duterte. Ang Vice President daw po ang pinanggagalingan ng fake news. Ayon po yan kay Yusek ng PCO na si Attorney Claire Castro. Ito po ang sagot ng ating Vice President, mga katambay. Pakinggan po natin. Pinimento na baro ni JC. Ma'am, fake news daw. Kayo po ang pinanggagalingan ng fake news. Ulitin po natin. Ayan. Pinimento na baro ni JC. Ma'am, fake news daw. Kayo po ang pinanggagalingan ng fake news about doon kay First Lady according to Yusek Castro. About doon sa drugs na kasama siya sa police report dahil nandito na rin siya sa Pilipinas bago para ko iparesto si Presidente Duterte. Okay. Yung sa nangyari na Opo, kayo daw po ang fake news daw. You're the source. sige. Oo. Lagi ko naman na sinasabi, no? Huwag na tayo makinig kay Claire Castro at sa pinsan niya na si Franz Castro dahil nga ang kanilang pamilya ay pamilya na garbage in, garbage out. So, basura ang malabas lagi sa bibig. Mami, mukhang hindi ata, I don't know kung nagigets ni Yusek ang ibig niyong sabihin kasi in-interpret niya yun as regarding to the investigation ko sa Prime Water. Well, ano po ibig niyong sabihin? Di ba sinabi niyo garbage in, garbage out? Ang ibig ko sabihin, kailangan ko, ayoko na mag-explain. Ayoko na mag-explain kay Castro kung ano ang ibig ko sabihin. Kapag hindi niya naintindihan, ay kasalanan niya yon at wala akong obligasyon na mag-explain sa kanya. Last question, Mr. Ma'am, May. kulong po, bakit ang sinisisi ang administration ng mga Congressman Duterte, managot na lang daw ang dapat managot? O kaya nga, sabi ko naman wala, sinabi ko na yun sabi ko, yung kay PRD, kaya gawin yun ng mga abogado, yung sa ating impeachment, nasa mga abogado na rin yun. At malamang, yung kaso ni Congressman Pulong Duterte ay nasa mga abogado na rin yun. Pero, yung timing ng ginagawa nila at yung pattern na ginagawa nila sa pamilya namin galing sa administration ay hindi siya lost sa mga kababayan natin na nanonood. Nakikita nila kung ano yung pagnilipit at mga api na ginagawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika para tabunan o koberan yung mga kakulangan ng gobyerno at ng administrasyon sa totoong serbisyo na kailangan ng bayan at kawalan ng mga development projects, big ticket projects at mga programa para sa ating Thank you. Thank you so much. Yan po mga tambay. Yan po ang pahayag ng Vice President mga tambay. Mga tambay, wala siya obligasyon kay sa pinsan po ni Franz Castro na sinasabi na si Yusek Claire Castro ang magpinsan daw po. Garbage in, garbage out. Kung hindi daw po naiintindihan ng Yusek Claire Castro ang garbage in, garbage out at basura ang pumapasok sa bibig at basura din daw po ang lumalabas sa bibig. Kung hindi niya naiintindihan, nasa kanya na yon mga katambay. At walang obligasyon ng Vice President sa kanya. Dahil nga po, ang sinasabi po mga bintang sa kanya at kung ano-ano pong bintang sa kanyang pamilya ay mga abogado po yon. Katulad po nun, dinala na nila. Ang dating Pangulong Duterte ay nadala na nila at lumalabas na kidnapping daw po ang findings ayon sa pag-iimbestiga sa Senado. At meron din po mga nagpatotoo mga kababayan. At abogado na raw po kasi hindi na maibabalik dahil napunta na ron. Ano po gagawin ng Vice President? Kukuha na lang po ng abogado para po ipagtanggol kung ano man na ibinibintang sa dating Pangulong Duterte. Di po ba mga kababayan?
At syempre, dito rin naman sa impeachment niya. Abogado pa rin. Abogado pa rin at mga abogado pa rin niya ang magtatanggol sa kanya. At ganun din po yung sa kapatid niya. Kung may kaso man ang kanyang kapatid doon sa sinasabing physical injury, yung sinaktan niya raw sa Davao, ay abogado pa rin ang sasagot at abogado pa rin ang makikipagtuos doon sa nag-akusa kay Congressman Pulong. Di po ba? Ang sinasabi ng Vice President, mga tambay, yung nangyayari sa Pilipinas. Unang-una, ang problema ng bansa ay hindi natutugunan. Hindi po natutugunan po talaga ang problema ng bansa. Nandiyan po yung kahirapan, trabaho, napakamamahal na bilihin, di ba? Mga bayarin natin. Nakita niyo po. Tapos, nahandyan pa yung laganap na korupsyon. At siyempre po, yung sinasabi po ng Vice President, ang gobyerno po ay nakatutok lang po sa kanila. At yung sinasabing timing, puro timing ba? O talagang sinasadya ba nila ang sobrang pamumulitika sa pamilya Duterte samantalang nahandyan yung totoong problema ng bansa? Di ba? At napakarami pong natutuklasan ng Vice President. Di ba? Katulad po nung sinasabi ng pinaputok na sangkot. Totoo naman po yun dahil meron na pong hawak silang mga police report na talagang may namatay at sangkot. Sangkot sila dahil grupo po nila yon at yung namatay kasama nila. Di ba? Nung time na nahandun sila sa United States of America, sa California, sa Los Angeles, California. Di po ba? May namatay, involved sila. At may police report na. Pati nga yung taga-Amerika na si Maharlika may hawak na rin na report, mga tambay. Kaya nga po mga kababayan, yung sinasabi nga po natin, ito pong ating binagoong ang Pilipinas, napakarami pong karga-arga. May karga-arga rin po silang bagong putok. Ngayon po, putok na po sa Asia. Hanggang Taiwan, lalong-lalo sa Hong Kong, dahil sa Hong Kong nagsimula. Japan, Korea, at yung mga kalapit pa nating mga bansa, ay putok na po ang issue na napakaraming pera at ginto. Ang pamilya Marcos sa Hong Kong, China. Mga kababayan, 350 tons of gold at $100 billion ang katumbas. Pinaputok po yan. At putok na putok po yan. Sa Asia, lalo-lalo sa Hong Kong. Mga kababayan, yung usapin na yan. Nakita nyo po? At yung issue po, na talagang yung sinasabi ng Vice President, di ba? Yung 2025 national budget. Nakita nyo po, yung mga blanco, bigla na lang pong nasingitan. Yung mga anomalya. At napakarami pa. Pati po tayo na mga miyembro ng PhilHealth ay nakuhanan din po. Di po ba? 89 billion. Ayon po yan sa mga nakasaksi. Di po ba? At yung napakarami pong usapin sa ating kaperahan ang mga issue na wala pong mga investigasyon. Di po ba? Flood control na lang, wala investigasyon. Di ba? At ano pa, yung ginto. Yung ginto po na hindi natin malaman kung saan dinala o binenta ba o magkano ba pinagbilan at sino bumili. Di po ba? Walang investigasyon. Ang Maharlika Investment Fund, wala na po tayong kaalam-alam. Tulog na po. Ano na kaya ang balita sa ating ininvest? Mga kababayan, yung PDIC, di ba? SSS, GSIS. Ano pa? Di po ba? Tapos may issue pa ng droga. Ang mag-asawa. Ang Pangulong Marcos ay may issue ng pulburon. Gumagamit, may mga video at pinapatunayan din ito na yung video raw po, ayon sa Amerika, na si Maharlika, ito ay legit at totoo. Totoo. At hindi peke ang video ayon po doon sa kanilang pinasuri. Pinasuri po nila. Di po ba? At yung pagiging involved din ng First Lady doon sa namatay daw po sa Amerika na mayaman. Di po ba? Kasama nila. Droga din daw po ang, puro droga. Kaya, ang Vice President, mga tambay, ay pilit din pinababagsak. Di po ba? At hindi natin alam kung ano plano nila sa Vice President ngayon. Dahil sa dami po ng
sa dami po ng kinu-question at pinapuputok ng Vice President, di po ba? Sa lahat po ng issue ay binubulgar na po ng Vice President, pati po ang bisyo nila na pulburon ay binabatikos na rin po ng Vice President. Di ba? Magmula po sa Pangulong Marcos at sa First Lady, di po ba? Kaya lang ang tanong, ano kaya ang gagawin naman ng gobyerno? Dahil nga po ilang taon na pong binabakbakan yan at talagang pilit na pinababagsak. Mga kababayan, di po ba? Gawin kaya nila ulit? Gawin kaya nila ulit yung ginawa nila? Sinupresa nila? Bigla na lang nilang dinampot pagbaba ng airport ang dating Pangulong Duterte na hindi man lang po ito nakalabas na ng Villamor Air Base. Dinala nila ng Villamor Air Base, hindi na nakalabas at hindi na nila dinala sa judicial, sa korte. Di po ba? Tapos merong umuugong sa Vice President din na siya ay nasa listahan na rin daw po ng ICC. Ang tanong, hindi kaya nila gawin yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte ay gawin din dito sa Vice President? Na supresahin na lang nila bigla, bibiglain na lang nila at bigla na lang di isasakay gamit ang puwersa ng militar at kapulisan? Ganon? Kaya? At bigla na lang dadalin din sa ICC na wala na ring labasan at hirap na rin makalabas? Ganon? Mga kababayan, nagtatanong na po si Kamanong. Dahil nakita po natin, ang binagawa ng Pilipinas ay wala na pong ginagawang investigasyon sa lahat po ng issue sa ating bansa. Issue ng korupsyon, wala po nag-iimbestiga. Issue ng mga napakaraming paglabag sa batas. Katulad po ng ginawa kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Tingnan po natin dahil inimbestigahan po ng Senado nung kapatid. Tingnan po natin kung aaksyon po ang gobyerno, lalong-lalo po ang ombudsman. Tingnan po natin kung magbibigay po sila ng desisyon. At kung meron po makakasuhan sa mga involved po rito. Yan, nasa kamay na po ng ombudsman yan. Ipinasa na daw po sa ombudsman. Kaya dito po mga tambay, yung ginagawa po ng Vice President, sinasagot niya lang ang mga binabato sa kanilang pamilya. Lahat po ng binabato sa kanila gamit ang gobyerno. Kasi mismong gobyerno na po ang nagpapabagsak sa kanya. Ayon sa Vice President, gobyerno na ang kasama. At magkakasama na po, hindi lang po mga makakaliwang grupo ang nagpapabagsak sa Vice President. Pati po ang gobyerno, ayon sa Vice President, ay pinababagsak na siyang pilit. Dahil bakit? Nandiyan yung mga congressman . Inimpeach na nga siya, di ba, gobyerno? Di ba? Mismong nasa gobyerno na ang nagpapabagsak. At iniintay na lang nila yung tamang numero nila sa Senado para po maikasatuparan na, magawa na nila ang plano nila sa Vice President. Dahil bilang na lang ang kailangan nila. Bilang. Di po ba? At yung sinasabing mababayaran. Kasi may pumuputok din dyan na yung mga senador na uupo riyan ay meron daw pong malalaking pera daw na nakapatong na. Gawa na. Scripted na raw po, di umano. Unbelievable. Yan po mga umuugong-ugong mga marites. Kaya po yung ginagawa po rito, nakita po natin. Saan tayo nakakita? First time tayo nakakita ng USEC. First time tayo nakakita ng USEC. Grabe. Magmula nung siya'y umupo, wala po siyang tinrabaho sa ating bansa kung hindi isang pamilya lang halos ang kanyang atakihin. Kahit po sa kanyang vlog. Pagka pinanood nyo po ang vlog ni Yusek Castro, puro ganun pa rin po. Sa mga Duterte pa rin po nakatutok ang Yusek. Nakita nyo po? Puro pamumulitika. Wala na pong iba silang ginawa. Sa loob ng 3 taon, puro pamumulitika. Kaya wala po silang maipagmalaki po sa atin na nagawa. Wala silang malalaking proyekto maliban po sa pamumulitika at ayuda. Isang damukal na ayuda ang proyekto at pamumulitika sa mga Duterte. Di po ba? Kasi gagastusan mo yan Pag ikaw ay namulitika ng mga kilalang tao, malalakas na tao,
You know, yung nagugustuhan ng tao, majority ng tao ay gusto itong politiko na ito katulad ng mga Duterte na alam nila na hindi nila kayang talunin sa malinis na halalan. Gagastusan mo po yan, di umano. Para yan, mapabagsak mo, di umano. Gagastos ka ng isang damukan ng pera ng bayan dyan, di umano. Kaya ang tanong po natin, di ba? Lagi natin tinatanong, how much? How much kaya ang naging pera naman kaya ng ICC sa ginawa po nila para ihatid? Magkano kaya ang ginamit o sinasabing pakimkim na ibinigay sa mga ICC? Magkano kaya? Dahil napakarami pong pera. Yata ang nasasayang sa pera ng bayan. Nakukurap na, nakikinabang pa ibang bansa dahil sa sobrang pamumulitika. Kaya po yung ginagawa po nitong ng Vice President natin, tama-tama po yung ginagawa niya. Sagutin niya na sagutin lahat ng mga paratang bintang na mali at paninira at pamumulitika sa kanila ay dapat niya sagutin, direct to the point. Kaya nga po kung sumagot ang Vice President, dahil alam niya sa sarili niya na walang kakwenta-kwenta ang USEC. Ang USEC sa panahon natin ngayon sa binagoong Pilipinas, alam ng Vice President na walang kwenta. Pamumulitika lang ang dala ng USEC. Mukha yatang alam ng Vice President na tinalaga lang ang isang USEC para po bakbakan ang pamilya niya. Hindi kaya. Kaya nakita niyo po ang masagot ng Vice President sa USEC. You know, garbage in, garbage out. Nakita niyo po. USEC, sasagutin mo ng ganon. Dahil alam ng Vice President na puro basura ang pumapasok sa bunganga ng USEC. At basura din ang lalabas dito. In-example niya pa, yung pinsan, pinipilit ng Vice President na magpinsan talaga raw. Si Franz Castro na convicted din ng child abuse. Convicted ng child abuse. Pero hindi po nakukulong at hindi rin po nasususpindi bilang mambabatas. Napaka-special, mga kababayan. Ganyan po. Ganyan po sila tumangkilik at mag-alaga ng kalaban. Basta kalaban ng mga Duterte, aalagaan yata nila talaga. Aarugain para maging attack dog. Di kaya? Hindi nyo po ba napansin? Yun mga kabayan, yung mga alaga nilang mga attack dog, nakita nyo po, nandiyan ang Makabayan Black, di umano. Nandiyan po ang bagong ang USEC na tinalaga nila, di po ba? Di umano, puro attack dog, di umano. At nandiyan din po ang talagang walang kamatayan na, bumabanat. Nandiyan si Trillanes, si De Lima, di ba? Si Hontiveros, di ba? At ang mga dilaw at ang mga liberal, wala po yan. Walang tigil yan. Lalo sa social media, yung mga liberal, dilaw, grabe po yan. Yung mga pink, walang lubay po yan, mga kababayan. Kaya ano ang gagawin ng Vice President? Na siya po ay halos nag-iisa na lang. Dahil buong puwersa na po ng gobyerno ang nagpapabagsak po sa kanya, sa kanila. Mananahimik lang po ba ang Vice President, mga kababayan? Tatahimik lang po ba siya? Tatanggapin niya ng tatanggapin ang mga bintang sa kanya na gawa-gawa para siya ay mapabagsak? Sige nga, ganun ba ang gagawin ng Vice President? Tatahimik? Gagawan siya ng mga issue na mga kasinungalingan sa tingin niya, sa tingin ng Vice President na ito'y kasinungalingan? Wala po sa hinagas, sa ugali at estilo ng Vice President na manahimik. Isa po siyang Duterte. Napakarami pong napatunayan ng Duterte sa bansa. Magmula po sa kanyang bayan, sa kanyang syudad, may napatunayan po sila. Si Atty. Claire, ano po napatunayan niya sa bansa? Ano? Meron po ba? Ano pong paglilingkod ang nagawa niya sa ating bansa? Para i-comparison mo sa isang Vice President na napakatagal na naglilingkod sa ating bansa. Sige nga. Samantalang siya na-appoint bilang USEC. Pero kung bumanat, akala mong mas magaling siya at maraming nagawa sa Vice President. Nagtatanong lang po. Di po ba? At ganun din.
Si Franz Castro. Ano po ang mga nagawa niya sa bayan maliban po na ang ating mga anak ay nagdidelikado sa kanila? Di umano. Di po ba? Ayan, sila Trillanes, ano mga history nila? Si De Lima, ano mga history nila? Si Hontiveros, ano mga history nila? Ang mga dilaw, ang mga pink, ang mga liberal, ano ang mga history nila sa ating bansa? Sige nga, maganda po ba ang mga history nila na naaalala natin, na mga pinaggagawa nila? Sige nga, ikumpara mo sa nagawa na history na ng Duterte sa ating bansa. Silipin mo, buksan mo yung wallet mo. Kung ikaw ay Pilipino, kung ikaw ay nagdadrive, may sasakyan, buksan mo yung wallet mo. Tingnan mo na lang yung expiration ng iyong lisensya. Ikumpara mo nung panahon nila ng mga dilaw. Sige nga. Legacy na yan. Kung ikaw na may nagtatravel, tingnan mo yung passport mo. Kung ilan, kung gaano katagal ang expiration yan. Hindi po yan na-appreciate ng mga kalaban. Hindi. Kailangan po siraan, pabagsakin. Hindi po ba? Yung ating mga anak, pag pumasok po sa State University at wala tayong panggasto sa mga private na nagmamahalang eskwelahan, di po ba? Ano ginawa ng Duterte? Nilibre ang State University sa ating bansa. Yung mismo na napakaraming mga aktivista ang nakikinabang. Di ba? Nakikinabang ang mga aktivista. Lumalaban sa gobyerno sa pera ng taxpayer sa State University. Pero sila, lumalaban. Di ba? Nakita niyo po, pinag-aaral ng tax ng bayan ng Pilipino, pero nilalabanan ang bayan at ang Pilipino. Di po ba? Nakita niyo po yung mga legasiya? At napakarami pang iba. Di po ba? Lalo na yung build na pinakinabangan ng buong Pilipinas, Pilipino. Ngayon, ano po ang nakita natin sa mga sinasabi ni Atty. Claire Castro? Ano ang napakinabangan natin na inuulat ni Atty. Claire? Nakapakipakinabang 3 taon na. 3 taon. Ano ang pakinabang ng mga Pilipino sa mga proyekto, programa? Ano ang legasiya? Legasiya Nagbali ka na naman ng droga? Nagbali ka na naman ng mga adiktos sa ating bansa? Nagbali ka na naman ng mga kriminal? Mga kababayan, yan po ba ang legasiya? Ano po ang legasiya? Ipatapon mo sa ibang bansa ang isang dating Pangulong Duterte na naglingkod at pinagkakatiwala ng mga Pilipino, lalo-lalo ng kanyang approval at trust rating ay napakataas kumpara mo sa nakaupo ngayon. Na pilit at hirap na hirap kung paano nila dudoktorin di umano ang approval at trust rating ng nakaupo ngayon. Di po ba? Nakita niyo po yung pagkakaiba? Ang nagpapabagsak sa magagaling na politiko yung mga politiko na walang ginagawa kung hindi puro pera natin ang tinatrabaho yata nila. Hindi ba napansin? 3 taong issue ng korupsyon. Samantalang sa Vice President, pilit nila pinababagsak na sinasabing corrupt. Pero yung pera natin, saan natin natutuklasan na tinatrabaho nila? Sa BICAM, mga congressman, yung kanilang MOOE, di ba? Yung mga kanilang extraordinary expenses, di ba? Liquidation by certification lamang. Walang mga public hearing. BICAM, nakita niyo po? Sa mahabang panahon, hindi sila basta-basta pwedeng mai-audit ang mga natuklasan natin. Hindi po ba? Tapos, ibabato mo na ibabato sa lahat. Lahat binabato mo masama ang Duterte. Ano nakita mong masama? Halos ng proyekto niya ay maganda. Pumapabor sa Pilipino ang mga proyekto niya. Lisensya na nga lang. Di ba? Passport, pension, dinagdagan niya pension, pati yung humuli sa kanya, nag-trador sa bayan, mga pulis, mga general, dinoble ang sweldo, pati pension. Di ba? Nakinabang sila sa isang politiko na may political will.
makabayan, makabansa, makatao. Di po ba? Makamahirap. Pero ano ngayon? Sige nga, ikumpara mo sa nanunungkulan ngayon. Issue, pulburon. Issue ng asawa, pulburon. Meron pang mga pera, ginto sa labas ng bansa. Money laundering. Grabe. Tapos sasabihin ng isang Yusek, ang nagpapakalat ng fake news ay ang Vice President. Sino maniniwala sa Yusek? Lahat ng problema ng bansa ay totoo naman, nangyayari at nararanasan ng Pilipino. Nakikita ng Pilipino nangyayari sa ating kaperahan. Sa pamumulitika nila ng 3 taon, sa pamumulitika. May bago pa ba? Hindi po ba? Kaya itong si Yusek, mga tambay, at ang binagoongang Pilipinas, lalong-lalo na itong tagapagsalita, mga tambay, mauubusan po ito. Mauubusan ito ng ibabato sa Vice President. Kasi ang Vice President, pagka binato mo, ay mas higit pa ang ibabato sa iyo. Nakita niyo po, ano ang ibinato ng Vice President sa mga salita niya? Basura. Isa kang basura. Basura ang pumapasok sa bibig mo, basura rin ang lumalabas sa bibig mo. Ano ibig sabihin nun? Logic nun. Ang logic nun, isa kang basura. Parehas kayo ni Franz Castro ayon sa Vice President. Magpinsang kayong mga basura. Yan ang logic ng Vice President. Kung nag-iisip ka nga naman, kung hindi mo makuha at maintindihan ang sinasabi ng Vice President, ikaw na ang may diferensya, hindi na ang Vice President. Kaya po, laging uulit-ulitin niya ng Vice President. Pagka si Franz Castro at si Yusek Claire Castro lang ang pag-uusapan, mga tambay, ano sasabihin ng Vice President? Wala tayong mapapala sa mga taong yan. Wala. Unang-una, wala naman siyang katungkulan para siya'y sumagot sa isang Yusek. Di ba? Hindi siya tagasunod ng isang Yusek. Kaya nga po ang sagot niya, basura ka lang. Basura, mga kabayan. Yan po ang sinabi po ng Vice President natin at sagot sa isang basura ang lumalabas sa bibig at basura po ang lumalabas po. Siyempre po, pumapasok, lumalabas, basura. At siyempre po, yung prime water, hindi na po niya masyadong tinutukan yung prime water kasi hindi naman niya po issue yan. At yung sinasabi pong krimen, ay kita naman po natin, tayo po nakakaramdam ng krimen at droga sa ating bansa. Tayo po nakakaramdam kung gaano po at ano na ang nakikita natin sa ating bansa pagdating sa krimen at pulburon. Tayo po yun. Madali po nilang ibaguhin ang figure. Ang figure po, mga tambay, ballpen lang po yan. Numero lang yan na sila rin ang gumagawa kung gugustuhin nila, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan, siyempre po sa YouTube at TikTok. At siyempre po, shoutout po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po, mga kababayan, sa inyo pong mga tiwala. Shoutout po sa inyo, mga subscribers natin sa kasulok-sulukan ng bansa. Siyempre po sa mundo, sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Mabuhay po kayo, mga bagong bayani. Thank you po sa lahat. At siyempre po, thank you rin po sa mga nagusto po ng inyong Tambayang Makabayan, lalong-lalo po dito po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po sa mga biyaya. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahud 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, Ani Joe. Thank you po sa inyo sa mga biyaya. Maraming salamat po, mga kababayan. Thank you po. At syempre po, maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. At syempre po, yung kabilin-bilinan po sa atin ng ating Vice President at ng dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, malapit na po ang botohan. Syempre po, black voting daw po tayo lahat. Black voting. Solid po tayo. PDP laban. Kailangan po natin yan.
para po mawala na po at syempre po mabawasan po ang garbage in at garbage out, mga katambay. Mabawasan po yan at maimbestigahan po yan. Yung mga garbage in, garbage out, mga kababayan. At siyempre po, yung dasal at panalangin po sa pamilya Duterte, sa dating Paul Duterte, yung kanya kalusugan at buhay ay maduktungan pa po at makauwi sa ating bansa. Isama po natin sa panalangin. At siyempre po ang Vice President at ang pamilya Duterte at lalo po ang Vice President. Siya po ngayon ang nasa hot seat. Siya po talaga ngayon ang pinababagsak na. Pilit nila, mga kabayan, na pilit pinababagsak para po mawala na sa politika ang Vice President at makuha na nila ang posisyon yata nito na matagal na nilang pinagnanasaan, mga kababayan. Isama po natin sa dasal na maingatan po ang Vice President, mga kababayan. Thank you po. Kayo rin po, mga kababayan. Kayo rin po, ingat-ingat po. Doble ingat po kayo, mga kababayan. Salamat po na marami. Sa muli po, paalam. Bye-bye.